Nako, heto na mga kababayan na nilaglag na BBM admin. Nako, bumaliktad na, umamin na. Lakson na binigla ang lahat, big pasabog to. BBM admin nabulabog na. Nako, yan po ang ating aalamin mga kababayan dito po sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga karabin natin, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan, eto muna. Pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito sa social media. At eto nga, no? Alam niyo mga kababayan, talagang niloloko po tayo ng Marcos ha. Eto, isa na naman pong Marcos mga kababayan ang nangloloko sa atin. Ito pong si House Majority Leader, Representative Sandro Marcos. Sabi niya po kasi, no work, no pay policy. Babayaran lamang ang mga mambabatas sa mga araw na sila ay naroroon at aktibong gumagawa ng opisyal na gawain. Pero ano po itong nabalitaan natin? No? Dito po kay Representative Toby Chanco ha. Ito po ang sabi ni Representative Toby Chanco mga kababayan. Nagulat nga ako. Kaya nga minsan talagang disappointed, no? Nadi-disappoint na si Kong Toby sa house. Hindi ko siya nakikita pero minsan doon sa attendance present siya. Unfair, di ba? Kami pumapasok. Ang tinutukoy niya po mga kababayan ay si Romualdez. So, paano ba yan? Sandro Marcos. Diba? Pag kayo, okay lang. Kahit hindi pumasok, bayad pa rin kayo. Diba? Pero pag mga ordinaryong manggagawa, diba? No work, no pay talaga yan. Bakit kayo? Mga manggagawa lang naman kayo ng taong bayan. Nandyan kayo dahil sa taong bayan. Tapos pwede kayong sumahod kahit hindi pumapasok. Aray ko po. Tapos gagawa pa kayo ng batas, di ba? Gagawa pa kayo ng batas na no work, no pay policy. Diba? Iba rin iba rin kayo mambudol, parehas ka lang sa tatay mo. Di ba? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Bong, Ghost Congressman, ako. Sabi po dito ni Jerry, Superman, hihihi, Elastic Man, ayan. Pati attendance, ninakaw na. Ayan na. So, kayo mga kababayan, ano po ang inyong opinion patungkol dito, no? Just comment down below. Eto, pasadahan din po natin to mga kababayan. Nako, hindi ko alam kung matutuwa kayo or magagalit kayo dito, no? Eto po. Si Tory mga kababayan, binati po si former President Duterte. Sabi po kasi dito ni Tory, no? Happy birthday, former President Rodrigo Duterte, sir. Trabaho lang po tayo. Aba? Ano ba ito? Nang-iinis ba ito sa mga taga-suporta ni former President Duterte? Hindi namin kailangan, no? Ang iyong pagbati, General Torre, dahil alam naman po ng taong bayan kung ano po ang inyong naging partisipasyon. Diyan po sa pag-kidnap kay former President Duterte at dinala nyo sa dahig, no? Grabe. Pinagbantaan niya pa nga Diba? Bubuhatin niya raw si former President Duterte. Ganon si Torre, mga kababayan, no? Trabaho lang kahit hindi na naaayon sa batas. Trabaho pa rin. Masunod lang ang kagustuhan ng inyong boss. Ay, grabe naman. Ito po. Ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan, kinabahan na to. Panay explain. Chill. Palapit na kasi ang 2028. At alam rin ni Torre kung ano po ang kanyang kahinanatnan pagdating po ng panahon na yan, no? Kasi siya, aminado naman si Torre, talagang magkakaso no? Pag matapos lang tong administrasyong ito. Okay? Sabi po dito ni David,
Employee of the Year, Best in Arresting Officer, see you in 2028, sir. Tatrabahuin ka rin, yan, correct. No? Alam niyo, naawa rin ako kay Tory minsan, mga kauban, kasi ginamit lang talaga siya, no? Tingnan niyo, ginawa siya pong PNP chief, pero saglit lang, di ba? Kasi, hindi natin alam, baka talagang ginagamit lang talaga si Tory, di ba? Oh. From hihilain to happy birthday, idol pa din kita, General Tory, ayan. Watch when he will return. Mag-antay ka lang, Tory, sa pagbabalik ni former President Duterte. Ayan. See you in 2028. Trabaho lang, sir. So, ayan. Marami pong lakas ng tama nito. Good luck sa 2028. Malapit na. Ayan. Ha? Pare-paras po yung nagiging komento ng ating mga kababayan. Karma is drafting. Your biggest plot twist, sir. Ayan, ha? PI mo. Sabi po ni Amora, ha? PI mo. Na mo. Ha? It's not Sunday for you. Every day, ayan. Ha? Parang nagpahiwatig na. Kalma lang, sir. Darating din yan. Alright? Same word you use and same word you hear from your cell. Wait ka lang. Ayan mga kaubayan, talagang hindi po napipigilan ng ating mga kaubayan na magkomento ng hindi maganda. Dito po kay General Torre na siya po talaga ang umaresto or nagkidnap kay former President Duterte at pinadala po sa The Hague. Ayan. Kayo mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito? Sa palagay niyo po ba nang iinis lang ito si Torre? Aba, magkita-kita na lang po tayo sa 2028, sir. Ayan. At eto na nga. Eto na po yung video mga karibin natin. Pasok. Itong nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kung hindi mo kayang gampanan ng trabaho mo, mas mabuti pang mag-resign ka na lang sa iyong pwesto. Ito rin reaksyon na marami sa ating mga kababayan matapos ngang maglabas ng official statement ng isa sa very controversial senator ngayon na walang iba kundi si Senator Ping Lacson, kung saan ay kanyang sinabi na dapat ay panagutin daw ng buong mundo si Donald Trump dahil ito daw di umano ang dahilan kung bakit nahaharap ngayon sa oil crisis ang bansa. Dahil nga dito ay walang Grabe si Lacson. No? Gusto niyang panagutin si Trump, mga kababayan. Okay? Pero yung 18 Marines, 18 ex-soldiers, hindi man lang niya binigyan ng pansin. Ito pong mga hinayupak na mga kurakot sa ating gobyerno, no? Sa flood control scam, hindi man lang sinabi ni Lacson na mapapanagot kayo, di ba? Si Donald Trump na superpower, siya tuloy ang gustong papanagutin ni Lacson. Iba po talaga mag-isip si Lacson, no? Napakalakas ng tama ni Lacson, di ba? natin ang isip at sinupalitan sa katotohanan ng marami sa mga katipagan kung saan ay na-real talk na ito na kung ginawa lang sana niya ang trabaho nito na mapanagot ang lahat ng mga nagnakaw ng bilyon-bilyon sa kaban ng bayan at naibalik ang ninakaw na pera ay mas nakatulong sana ito. Correct. No, baka sabihin pa sa kanya ni Trump na ayusin mo muna, ha? Ikaw, Lacson, ayusin mo muna yung bansa mo. Ang laki-laki ng korupsyon, hindi mo mapanagot yung mga big fish. Yan lang ang sasabihin sa iyo ni Trump, no? Dapat, you should be a model, di ba? Kapag sinabi mo sa isang leader, no, leader pa talaga, yung president pa talaga. Pag sinabi mo sa isang presidente na, panagutin mo, papanagutin ka namin. Dapat, tingnan mo muna yung sarili mo, okay? Manalamin ka muna, Lacson. Ginawa ko ba talaga, sabihin mo, ginawa ko ba talagang trabaho para sa mga Pilipino? Dahil parang nakikita ng mga Pilipino, hindi mo namang ginawa eh. Diba? Mas kampi ka pa nga sa mga tinuturing na big fish na mga ordinaryong Pilipino. Diba? Mas kampi ka pa nga, Lacson. Yan ang totoo.
upang makabili ng langis at makapagpondo ang bansang Pilipinas para hindi na sana mas maghirap pa ang mga Pilipino. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na yung notification bell para mas magkakapili ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, umani ng samot-saring reaksyon ng naging pahayag ni Senator Ping Lacson kung saan gusto niya di umunong mapanagot si President Donald Trump sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa bandang Middle East na siyang naging dahilan ng paghihirap ng bansa dahil sa kinakarap ngayon na oil crisis. Ayon pa sa official report, nilabas ng ang balita ngayon sa kanilang official Facebook account. Dapat siyang panagutin ng buong mundo. Ito ang maring pahayag ni Senator Pamphilo Lacson kasabay ng lumalala ang krisis sa pangdaigdigang supply ng langis, isang krisis na ramdam na rin sa Pilipinas sa anyo ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Sa gitna ng tensyon sa Middle East, diretsang itinuro ni Lacson ang umano'y papel ni US President Donald Trump sa paglala ng sitwasyon, particular na sa naging epekto ng mga hakbang at estratehiya nito sa geopolitika. Ayon kay Lacson, the Philippines is in crisis along with the rest of the world because President Donald Trump brinkmanship did not work. In fact, it has boomeranged. Iginiit pa niya ang pananagutan ng leader ng Amerika hindi lamang sa sariling bansa, kundi sa buong mundo. He should Grabe si Lacson, gusto niyang magkaroon po ng pananagutan si Trump, no? I mean, oo nga, dandyan na po tayo sa pananagutan na yan, no? Accountability, okay? Pero Lacson, before you speak to other country, no? You must speak first to your country. Ha? Dapat usisain mo muna yung mga accountability, no? Ng mga hinayupak na nagnakaw ng kaban ng bayan. Okay? Diyan po sa flood control scam na pinamumunuan mo naman, no? Kinuha mo kasi. Oo. Kinuha mo kasi kay Senator Rodante Marcoleta yung Blue Ribbon, yung chairmanship, no? Ng Blue Ribbon Committee. Tapos ngayon, hindi mo kayang panindigan. Yun yung problema. Diba? Kinuha mo kay Marcoleta, tapos hindi mo naman pala kayang panindigan. Take note mga kababayan, nag-resign na po ito bilang Blue Ribbon Chairman. Nag-resign na. Bumalik lang para talagang tuluyan na linisin yung pangalan ng mga hinayupak na yan. Diba? Ay, Lacson. Sayang, no? Sayang itong si Lacson. be held to account by the whole world, including his own country, the USA. Ang pahayag na ito ay lumutang sa sabay na patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ng bansa na umabot na sa mahigit 100 pesos kada litro para sa gasolina at higit 130 pesos kada litro para sa diesel sa ilang lugar. End quote. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "Huwag mong pakialaman si Trump, dapat yung issue sa flood control at mali-malit ang perang bigyan mo ng atensyon." Panibagong pakulo na naman ni Lacson para ma-divert ang flood control money sa mga maleta. Panagutin mo muna ang malaskandal sangkot sa flood control at PhilHealth bago mo problemahin ang famous king ng buong mundo. Gumagawa lang ng issue yan pag pinatulan nyo, iyan pagtatawanan kayo niyan. Pinalilihis lang ang issue sa flood control niyan dahil pag di niya maliligtas ang sarili niya, timbog siya dyan. End quote. Natin ang reaction opinion itong post ni Senator Ping Lacson sa kanyang official Facebook page. Okay. Matatandaan na natin ha. Sila sa Kongreso, kasama na itong si Senator Lacson, pinaparatangan nila si Senator Marcoleta na Chinador o traidor ba? Na masyado ng kakampi ng China. O ito ngayon, biglang laban bawi. O ngayon, suportado na nila ang move o yung bagong desisyon ng Pangulo na makipagkaibigan na daw tayo sa China. Ano ba yan? Inaaway tapos ngayon makipagkaibigan dahil nagkaroon ng problema? Ito, sabi niya,
joint oil and gas exploration for energy security as long as it's within constitutional ground. Philippines says talks with China for joint oil gas exploration may be forthcoming. Yan ang pronouncement ng Pangulo kahapon ba yun? Which is very good. Dapat ganon. Ginawa yan na yan ng Tatay Digong natin panahon niya. Ito ang sabi ni Lacson. We should support this move, yung joint exploration with China, as long as the 60-40 constitutional provisions on foreign investments will be observed. We actually discussed this initiative with FPRRD during his time. He was very supportive. So from the beginning, dahil nga sa wais po ang ating Tatay Digong, nakita niya yung problema na masyado tayong dependent sa oil ng Middle East. Kaya yung initiative niya, kinaibigan niyang China, magkaroon tayo ng joint gas and oil exploration sa West Philippine Sea. So, at yun po ang hindi nila nakikita. Ngayon lang po nila nakita kasi nga nagkaroon na tayo ng oil crisis, no? Kaya kayong mga hinayupak ng mga senatongs, no? Wala. No? Wala kaming maaasahan sa inyo. Kailangan talaga Duterte, no? Kasi itong hakbang nila, hakbang pa po ito ni former President Duterte, mga kaubayan, no? Iko-continue lang nila. Paano ba yan? Nagkaroon na ng lamat. Okay? Diba? Nagkaroon na po ng lamat. Kaya malamang yung sinasabi ni Lacson na 60-40, no, na hatian, ay hindi na maging 60-40. Bakit? Inaway nyo na eh. Inaway nyo na po ang China. Diba? Malamang, magbabago po ang mga ganyang hatian. Diba? So, kanina, sino ang magsasuffer? Diba? Wala naman magsasuffer. Magkakaroon din tayo ng oil, but it's not fair. Diba? Hindi po magiging patas ang hatian. No? Kaya ngayon, ano kayo ngayon? Nga kayo ngayon. Inaaway-away niyo yung China, tapos pagdating ngayon sa oil and gas exploration dyan sa West Philippine Sea, talagang wala kasi tayong equipment, di ba? Wala tayong mga ganong kagamitan. Kaya, what is the difference? Ano-anong mawawala sa atin? Wala namang mawawala, di ba? Magkakaroon pa nga tayo tapos ayaw nyo pa. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? Just comment down below. At siyempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.